Nakasaad sa isang sulat ni UPLB Chancellor Rex Victor Cruz kay Student Regent Clive Kevin Robert Arguelles na hindi maaaring pagbigyan ng panukalan ng huli na payagan ng mga estudyanteng may utang sa Student Loan Board o SLB na makapag-enroll sa pamamagitan ng promissory note. Paano ito sumasalamin sa imahe ng UP bilang pamantasan ng bayan? Ulit po. Nakasaad sa isang sulat ni UPLB Chancellor Rex Victor Cruz kay Student Regent Clive Kevin Robert Arguelles na hindi maaaring pagbigyan ng panukalan ng huli na payagan ang mga estudyanteng may utang sa Student Loan Board o SLB na makapag-enroll sa pamamagitan ng promissory note. Paano ito sumasalamin sa imahe ng UP bilang isang pamantasan ng bayan? Ayun, bali nga po, yung sa issue nga po ng promissory note, unang-una sagutin po natin bakit nagpo-promissory note yung mga estudyante. Kasi mahal ang tuition, walang pera mga magulang nila, kaya doon po sila nagre-resort sa kaganoong promissory note. At dahil nga ito ay napagbawalan na or hindi na ngayon pinapatupad, edi malamang ang napakalaki ng epekto nito sa magiging dapat kayang mag-enroll ay hindi na nila kakayanin pa dahil nga nawala na yung dapat pag-asa nila na maka-enroll sa isang pamantasan na sinasabing pamantasan ng bayan, ngunit pamantasan naman ngayon ng negosyo, pamantasan naman ngayon ng napakataas na tuition. Alright, salamat po sa bayan. Na mismo sa University of the Philippines, nagpo-promissory pa kasi ang mga estudyante, di ba? Na mismo dito sa University of the Philippines na nagki-cater dapat sa pinakabatayang masa, pinakamahirap na estudyante, nagpo-promissory pa. Yun yung dapat inuugat natin problema. Ngayon, pinapakita lamang ito na napaka-commercialized ng education system dito sa Pilipinas. Kaya hindi sa issue na ito, sa usapin ito, ang sakbayan ay militanteng naglalaban upang isulong ang oryentasyon ng UP bilang pamantasan ng bayan. Yun lamang po. Suhay po dun sa sinabi ng ating sakbayan USC Councilor na si Bim Labalan. Bilang pamantasan, dapat po nagpo-provide sila ng tamang budget para sa atin at hindi dapat tayo nagre-resort sa pagko-commercialisa ng edukasyon. Another manifestation na kahit may SLB ka dyan, kahit may STFAB ka, bakit nagpo-promissory pa? Diba? Parang dami-dami mong band-aid solution na inakapag sa atin. May SLB, may STFAB, at ano-ano. Pero lumuluto pa rin na ang estudyante, pupunta pa rin at magpo-promissory note. At dahil wala silang pambayad ng tuition. Kasi ganito na kamahal ang tuition sa UP. 37 seconds. Kaya nga po tayo sa sakbayan, ating pong sinusulong na scrap na po ang STFAB at gawing libre po ang ating edukasyon. Yun lamang po at maraming salamat. 20 seconds, 20 seconds. Hindi lamang gawing libre ang edukasyon, kundi proper budget allocation ng gobyerno sa social services, health, transportation, edukasyon, hindi lamang sa UP, kundi sa buong state universities. Maraming salamat. Ayan, ito pong tanong na to ay sa Twitter din from Cozy Cruz. What is your party's ideological standpoint, not them, suck them, etc. And how would this help in the USC leadership? Una-una, wala akong party. Independent ako eh. So, unang-una ay dahil wala akong party, lahat ng stand ko ay unbiased. Lahat ng aking mga, ang personal stand ko, hindi na ipaglalaban ko. Dahil wala akong vested interest. Or hindi ko ipaglalaban ang vested interest ko, kundi ang vested interest ng karamihan ng student body.
Ayun lang. Salamat. Yeah. Thank you, Carl. Yan, walang party ako, di party sa ISIS. Simulan yung sagutin yung tanong. At lumapit po si Ayash at nag-usap po kami tungkol sa kanina. No? Unang-una po ay, pasensya po tungkol doon sa natanong kasi hindi po natin... Ito po, wait lang po. Kasi hindi po na-put across yung message na gusto po natin sabihin. Humihingi po ako ng tawad kasi nagkamali lang po ng pag-construct ng question. Sana po ay hindi po tayo magkakagalit tungkol dito. At tayo naman po ay sama-sama na gusto natin ng buong UPLB community na payapa. Sige, sasagutin na po natin yung tanong. Ito po, tayo po sa Move Up, sinusulong natin ang progressive multi-perspective activism. Sorry. Ayun. Ito po, ano po ba sinasabi nito? Hindi po tayo nakukulong sa isang ideolohiya lamang. Nire-recognize natin ang bawat sinasabi ng estudyante. Pero kung titignan natin, paano ba tayo magkakam up sa isang stand? Tayo po ay pumapanig sa marginalized, oppressed at powerless. At mula doon, magkakaroon tayo kung paano tayo magiging progressive at kung paano natin sasagutin ang certain issue or kung pagpapadali tayo ng activity ay paano natin ihahatid ito sa mga estudyante. Salamat po at maraming salamat. Ito po yung dadagdag po. Tayo po dito sa Move Up ay naniniwala na dapat itigil na natin ang dogmatic at konserbatibong pamamahala sa ating University Student Council. Sa pagkakasabi ko po nito, wala po akong direktang parting pinapatamaan. Ang mga pinapatamaan ko po ay yung mga issue na nag-i-exist dito sa ating pamantasan. Sapagkat tayo dito sa Move Up ay naniniwala na dapat tayo ay progresibo. Dapat hindi tayo tumitigil sa kung ano lang yung meron tayo. Dapat tayo ay sumusulong sa mas ikagagandahan ng pangkalahatang universidad. Tayo po sa Move Up ay naniniwala na bawat isa sa atin ay progressive. We are progressive. We are Move Up. Okay, maraming salamat, Move Up. Gabi po ulit sa ating lahat. Ako po ulit si Ann Cayetano, tumatakbo bilang inyong Buklod USC Councilor. 8 taon na pong nagseservisyo ang Buklod gamit ang tatlong prinsipyo, ang integrity, initiative, at involvement. At para po sa amin ay sapat na ang prinsipyong ito para makapaglingkod ng tapat at progresibo, hindi lamang para sa campus, kundi para na rin po sa buong bayan. Maraming salamat. Bilang karugtungan po sa sinabi po ng ating kasama sa konseho na si Ann Cayetano, ako nga po pala si Jaja Aquino, tumatakbo inyong USC Councilor. Manakita na po natin kung paano po ang uri ng paglilingkod na ibinigay ng Buklod sa ating universidad. Ito po ay nirepresenta ng mga kasalukuyan na nasa University Student Council at ilan pang naglingkod na mula po sa Buklod. Maraming salamat po. At bilang 2 taon pong nakapaglingkod sa University Student Council, tama po, mahalaga ang may political ideology. Pero mas mahalaga ang prinsipyadong liderato na nagsusulong ng integridad, pagkukusa at pakikilahok. Kung ikaw ay makakahon sa isang ideolohiya, ito po ba ay parang tantamount sa pagkulong ng aksyon na ipapataw mo sa isang problema? Hindi po dapat ganon. Iboto diretso, Buklod, UPLB. More! May 2 minutes pa, wala na, okay na? Okay. Thank you, Buklod UP. Ang Sakbayan po ay isang alyansa na binubuo ng mahigit 60 organizations, fraternities at sororities na naglalayon na madinig at may paglaban ang boses ng mga estudyante dito sa universidad. Kami po sa Sakbayan ay naniniwala na dapat po tayo ay maging pro-people, pro-student, anti-commercialization, and anti-repression sa loob at labas ng campus. Yun ang Partido Alyansa nga pong Sakbayan ay nabuo noong 1996 dahil nakita po ng mga organisasyon na dapat silang magbuo ng isang matibay na alyansa upang labanan ang lumalagong komersyalisasyon noon pong panahon nga ng 1996. At ngayon ay tayo nga po ay ngayon nga po natin nararanasan itong komersyalisasyon na ito. At dahil nga po
sa paglalayo natin na tayong mga estudyante ang siyang lumaban dito sa sistemang ito, ang ating pong Partido Alyansa ay naglalayon na baka or kailangan natin ilayo ng isang pamumuno na kolektif at militante. Katulad nga po ng aming pipeline, 17 years of consistent militancy. Dahil sa sakbayan, hindi po tayo nagpapadala sa pagkukompromiso dahil naniniwala po tayo na ang collaborative work sa mga alyansa binuo nito noong simula pa noong 1996 ay siyang magsusulong sa mga progresibong batas na tunay na magre-representa ng mga estudyante nasa marginal. Meron pa po ba? Alright, oh, may 1 minute and 33 seconds. Sayang din po yan. 5, 4. At syempre dahil ngayon at nararamdaman pa rin natin ang ganitong uri ng represyon, ganitong uri ng komersyalisasyon sa ating campus, patuloy ang sakbayan, 17 taong nandiyan at patuloy na kasama sa laban ng ating mga estudyante, kasama sa laban ng lahat ng mamamayang Pilipino para isang pro-people at pro-student education. Maraming salamat po. 1 minute. Okay na po ba? Dahil po dyan, vote straight sakbayan. Okay na. Okay na. Bilang paalala po sa ating open forum, since tapos na po ang ating question mula sa panelists. lang po. Can we time also the question? Ilang minutes? Can we... Sa ating lahat, no? Actually, wala naman po ako basically itatanong kay Mr. Carl Medina, pero na-appreciate ko po yung pagbibigay na pagpapahalaga niya dun sa voters turnout natin, no? So, isang magandang punto po yun na pinapahalagahan natin ang pag-exercise sa democratic rights ng mga estudyante. Ngayon po, ito po yung tanong ko, no? Ay, bago pa po pala, may isang clarification din, no? Dun sa ideology, kasi mukhang hindi gaanong nasagot. Yung Student Council Constitution basically ng 1984 no, para enlighten tayo, na niratify noong 2008 no, ay yun doon din sa buong kasaysayan pala ng Student Council ay yun yung may pinakamataas na voters turnout sa buong kasaysayan after martial law sa buong UP system no. At may mga ilang concerns lang din hinggil doon at later siguro after ko magtanong may dagdag lang din na point na at the expense ng bilang pagpapahalaga sa institution na minsan ding pinaglingkuran na hindi natin pwedeng ma-afford yung institutional integrity. So ito po yung tanong ko kay Mr. Gama Javier. Simpleng-simple lang po ang aking tanong, sir. Pwede po kayong tumayo. Ma-request po. Simple lang po. No? Bilang naging bahagi ng Student Council at bilang tumatakbo bilang chairperson, alam mo po ba ang Article 7, Section 7 ng University Student Council Constitution? Aminin ko po, hindi ko po alam detail by detail kasi opo nahahawakan na po natin yung USC Constitution pero hindi po natin tinignan siya detail by detail dahil unang-una hindi naman po siya necessary sa tingin ko po yung particular number. Wait lang po. Kasi kung naiintindihan mo siya ng buo, yung trabaho mo, titignan mo. Pasensya po kung hindi ko po alam yung particular number or pero kung titignan po yung laman, maiintindihan po natin to. Hey, thanks for your honesty. No? Isang bagay kung bakit ko talaga ito itinanong, especially sa Move UP. Dahil nitong nakaraang panahon po, hindi lamang isa, kundi 2 beses na ang Move UP ay nag-manifest, no? Or nag-state. Yung una ay statement bilang isang political party hinggil sa declaration na there's a crisis of student representation. At pangalawa, it was followed up by a statement by Ms. Kayla Miller, a known member of Move UP and an incumbent student councilor, no? Nakakasama lang po ng loob, no? Bilang naging bahagi ng makasaysayan na eleksyon, makasaysayan na plebisito, bilang dating tagapangulo ng University Student Council para ideklara ninyo na mayroong crisis sa student representation. It's an insult
to the Student Council noong 2008 and especially to the broad ranks of students during our time, which there was in fact a real crisis of student representation. Mind you, Article 7, Section 7 of the Student Council Constitution provides that in case of vacancy in any position of the Student Council, rule of succession applies. Therefore, there's now a crisis of student representation. There is a crisis of the lack of education of political party like Move UP. Thank you. That's all. Ayan o. Wait lang po. Wait lang. Ganito po ayaw naman po natin maging KJ masyado sa programang ito. Pero para po mapagbigyan talaga lahat ng gustong magtanong, wag na po muna tayong mag-follow up question. Kung gusto po natin ipasa po natin sa kasama natin na susunod magtanong. So ayun lang po. Para po maging fair, pwede po bang sagutin ko yun? Kasi po parang naging follow-up question. Go. Para po Isang question. Punta ka din sa harapan. para reaction na rin po siguro. Ayun po. Yung nilabas po ni Kayla Miller ay kanya pong reaction o kaya personal reaction sa mga nangyari. Tayo po, ginagalang po natin ang kanyang reaction. Tayo po sa Move Up, sinusulong po natin ang academic and leadership excellence. Dapat po hindi natin pinapabayaan ang ating academics. Dinuklok po tayo dyan para pinagkatiwalaan tayo. Sa akin ka humarap! Sana po ay hindi natin pinapabayaan para mawalan, hindi po tayo mawalan ng representation sa ating USC. Sa akin ka humarap! Please lamang po, panatilihin po natin ang kapayapaan. Kagustuhan po natin masyado ipahid ang ating saloobin. Sana lang po igalang din po natin ang mga tagapaghanda ng programang ito. Maraming pong salamat. Susunod na question po. Ito na po. Ayan. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Una po sa lahat, magpapakilala muna ako. Ako po si Neil, mula sa UPLB Sigma Rho Fraternity. Mula rin po sa UPLB Economic Society. At kasalukuyang tumatakbo bilang Vice Chairperson ng Adlaw. Ngayon po, gusto ko po sanang tanungin yung mga representante sa bawat partido mula sa aming kolehiyo. Bilang tanong po, naalala ko po, isa sa mga pinag-aralan namin na it is not social optimal. It is not social optimal for the society to fund for tertiary education. Ngayon po, malinaw sinasabi ng theory, nilalabag po niya ang interes ng mga mag-aaral. Ang interes ng pinakamalawak na hanay ng mag-aaral. Ang tanong ko po sa inyo, handa po ba kayong kalabanin ng teorya ng economics para ipaglaban ng interes ng mga mag-aaral dito sa Universidad ng Pilipinas Los Baños at bakit? Kahit sino lang po mauna, pero sige, unahin na natin yung sakbayan. Total, nakatayo na rin lang. Magandang gabi po mga kapag-scholar ng bayan. Napakagandang tanong po. Actually, yung stand po ng Sakbayan, nasasabi na po sa aming live, 17 years of consistent militancy, meaning kahit anong term pa yan, kahit anong sabi-sabi pa yan, hindi kayo magkakompromise para lang masacrifice yung pro-people at pro-student naming paniniwala. Salamat po. Follow up lamang po. Ano po ba ang kagustuhan ng sambayanang Pilipino at ang partikular eskola ng bayan? Gusto po natin maging libre ang edukasyon. Kahit teorya lamang po yan at tayo po ay nabubuhay sa realidad. Nagpapakubuhay po tayo sa realidad. Kaya ang teoryang yan, walang-wala po yan sa Sakbayan. Dahil ang Sakbayan, isunusulong po nito kung ano man ang kagustuhan ng mga estudyante. Ang kagustuhan po ng estudyante ay makapag-aral ng libre. Yun lamang po at maraming salamat.
bilang pong estudyante mula sa Kolehiyo ng Ekonomik at Pangangasiwa at isang agribusiness major, aamin ko po sa inyo na hindi ko alam ang teorya yan. Pero kung ito ay lalabat sa karapatan ng mga estudyante sa para sa libre at may kalidad na edukasyon, malamang sa malamang hindi po tayo papawar at papalag po tayo kung ano yung ipinahihiwati ng teorya sa ekonomiya iyan. Tama po. Buklod sa buklod. Go, Chacha! Go, Chacha! Go, Chacha! Go, Chacha! Unang-una sa lahat, Brad Neil, maraming salamat sa katanungan na yan. Marami pong dahil galing po ako sa Kolehiyo ng Ekonomik at Pangangasiwa at bilang isa pong economics student, naniniwala po ako at minamahal natin ang mga teorya na meron sa ekonomika dahil ito po yung tumutulong sa pagsulong ng ating pagkakaalam sa ating bayan. Ngunit po sa economics, ang mga teorya po natin iyan ay for simplicity purposes at kadalasan po may mga assumptions po tayo dyan. Sa tunay na buhay po, hindi po ito kadalasan na nasusunod. Ngunit, ayun nga po, bilang isang public university po ang UP at nakasaad po sa ating UP Charter na kailangan po tayong hindi iwanan ng ating gobyerno. Ang Buklod UP-EDU po ay patuloy na nagsusulong para sa higher state subsidy. Yun lamang po. Maraming salamat. I'm from the Rhetoricians Batch 2008. The question is directed to Gamma Javier. Yung tanong ko tungkol sa bond fee, hindi ko ito malilimutan dahil hindi pa nababalik. Kahit pinagmamayabang ni Ate Fel kanina, nabalik na yung kanila. So, this is about Ernest Calayag. Nung tinanong kayo kanina kung anti-TOEFI kayo, pro or anti-TOEFI, sabi nyo anti kayo. Kahit na nung 2008, si Ernest Calayag, pro-TOEFI, I saw it in your video earlier. So, founder niya kayo and you claim that you share the same principle. Pero sinabi mo kanina, Gama, na tanungin natin siya kasi it's his view. Ngayon, about bond fee, tinanong din kayo. Ang sabi naman ni ate, hindi siya ang tamang taong sasagot doon because hindi siya part ng council na yon. Okay? So, ang tanong ko hindi about the council in terms of unreturned bond fees. Ang tanong ko, kayo bilang Move Up, having Ernest as your founder, and you claim that you share the same principle, ano ang ginawa nyo, past tense, para iharap siya sa mga estudyante at maibalik niya ang mga bond fees? Ano ginawa nyo, past tense? Dahil wala siya ngayon dito, basically, parang wala kayong nagawa, pwede nyo namang i-clarify yun mamaya. Ano ang gagawin nyo pa para iharap siya sa amin at ibalik niya ang bond fee namin na hindi pa nababalik? Thank you. Tama! For your answer. We have 2 minutes to answer. Okay, isa-isayin po natin at medyo po madaming ideas yung pinasok natin. Una po yung tungkol sa pro-TOEFI. O gusto po ba natin clarify yun, mga ganun? O diretso lang sa mga pitalo? Ayun kasi kung may pagtingin po si Ernest Calayag sa mga certain issue, nirespeto po natin yun. Pero tayo as a party ay meron tayong binubuo o meron tayong sariling stand. Iba po yun sa, kung iba man po, yun. May kanya-kanya po tayong pagtingin. Dahil naniniwala tayo sa Progressive Multi-Perspective Activism. Tungkol naman po dyan sa bond fee issues, ano pong gagawin natin kung sakali? Ginawa. Tayo po mismo, tinanong natin kung anong mga nangyari. At inamin naman po na nagkaroon ng pagkalugi ang fair niya yun. Nagkaroon namin po siya ng note and explain na po niya. Sa tingin po, isa po ito konkreto na aksyon. At sa tingin ko po yung gagawin kahit pro na pwede natin sabihin pag-update sa kanya mismo. Since para mas ma-address na agad yung issue at mawala na ito para lahat tayo ay masaya. Sorry. Ayun, tsaka ito, dagdag pa, diba, since tayo po ay kasama natin siya, hindi ba, no? At tayo naman po ay babalik para sa mga estudyante, hindi po tayo titigil sa pag-update sa kanya kung ano po yung gagawin niyang susunod na action dito.
Yun po. Thank you. Okay, next question po. Okay, maraming salamat. Wait lang. Para kasi meron lang tayong 50 minutes, no? Kasi we are limited by time. 2 minutes per questions na lang din. 2 minutes per question, then 2 minutes to answer. Thank you. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Rex Jose Cornelia mula sa UPLB Society of Chemical Engineering Students, Batch 09. Residente ako ng Veterinary Medicine Residence Hall. And recently, ang unit 2 namin ay mula sa dating lalaki ay ginawang co-ed. Bukod pa ron ay nagkaroon pa rin ng sari-saring problema hindi lang sa VMRH kundi sa ibang dorm na nasa ilalim ng University Housing Office. Ito mong tanong na ito ay para sa lahat ng kandidato partido. Aware ba kayo sa mga nangyayari sa dorm ngayon? At kung aware kayo, ano yung ginagawa ninyong hakbang para masolusyonan yung mga problema sa dorms? Ilawan po. Salamat. Actually, hindi ko alam lahat specifically kung anong nangyayari sa mga dorm. Pero ang alam ko, dapat, kung ikaw ay nasa step-up bracket na E, so dapat na may priority, nakapasok sa dorm. Dahil unang-unang, wala naman or kailangan ng financial assistance. Dapat sila na din ang priority sa housing ng UPLB within the UPLB campus. Yun lang naman ang nalaban ko. Yun lang. Ako po personally ay nakatira sa dormitory, lalo sa new dorm po. No? At alam ko po ang mga problema na natatanggap ng mga taong nakatira sa dorm. At kami po sa Move Up ngayon ay naglaan ng plataforma para mabigyan naman natin ng pansin yung mga karapatan na meron din dapat ang mga taong nakatira sa dormitory. Kami po sa Move Up ay ginawa ang Band-Aid at layunin po nito mas pag-intingin ng mga karapatan ng mga taong naninilaan sa new dorm. Kung meron po kayong mga problema, maaari po kayo lumapit doon sa plataformang yon at maaari po natin pag-usapan din po yung mga necessary actions para matugunan yung mga problema ito. Yun lamang. Pati rin po sa ibang dorm, hindi lamang po tayo close sa new dorm. Lahat po ng dormitory dito sa loob ng UPLB ay sakop nitong Band-Aid na ito. Salamat. Pasensya na po kayo kung ako po ulit sasagot dahil napakalapit po sa akin ang issue na to dahil sa ngayon po bilang US Stroke Committee Head, ito po ang aking inaasikaso. Nagkaroon po tayo ng rounds of consultation sa Mareha at Foreha at kung meron man po dito mga dormers, sana po nakasama po namin kayo sa rounds of consultation. Nakita po natin ang inconsistency ng Student Housing Division sa ilang pong mga rules na pini-implement sa mga university dormitories. At alam ko rin po, meron po akong close contact sa vet dorm. Sa katunayan nga po ay kausap ko po siya kanina sa CVM, sa communal building. Meron po siyang inabot sa akin at meron daw pong bago na naman pong implementation na ginawa po sa vet dorm. Subalit sa iba naman po university dormitories, hindi po ginagawa. Saklaw na rin po dito ang issue po ng security. Kung saan po ang mga nagbabantay sa dormitories, imbis po na mga talagang equipped po na security guards, nagre-result po tayo sa mga CSB. Ako po ay nalulungkot at nagkaroon po din kami ng miscommunication dahil akala po ng mga vet ng dormers po natin ay hindi po sila naririnig. Sa totoo lamang po, hindi po namin, nagulat po kami na ganito na po pala ang problema sa dorm. Kaya po, 2 weeks mula po ngayon, 2 to 3 weeks, sinimulan po natin ang consultation sa mga university dormers. Ngayon po, ano po ang magiging action natin kung ang Buknod UPLB po ay mauupo sa konseho? Magna Carta for Dormers ang solusyon. Isang Magna Carta na mag-i-ensure ng karapatan at ano pa man pong pribilehiyo na kailangan na matanggap ng mga university dormers. Yun lang po, maraming salamat. Muli, isang magandang gabi po sa ating lahat. Hello po mga new dormers. Bilang SA po ng new dorm, alam na alam ko po ang nangyayari, kung ano ang mga nangyayari ngayon sa new dorm. Ngayon po, ang new dorm, may mga rules na ginagawa
ginagawa at may mga system silang, for example, February 25 to March 1, ang reservation ng new dorm. Tapos nakaayon dito ay dapat mabayaran po ng estudyante ang nakasalang pa niyang mga fees. Tapos kapag hindi po niya nabayaran ay hindi pa siya pwedeng makareserve. Isa po itong repression para sa mga estudyante na wala pong pera, nangangalang po everyday dahil wala pang pera na pinapadala sa kanya. So ngayon po, tayo po sa Sakbayan, parte po ito ng aming GPOA, ang Rise for Better Student Services, Fight for a Safe and Free Campus. Ngayon po, may mga kinakalap na din po kaming data, particularly sa IH, kasi may mga nakukuha kaming reklamo dito tungkol sa dorm nga at sa pagiging commercialization po na nangyayari sa dorm, at kinoconsolidate na po namin ito para masolusyonan po ng Sakbayan. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, maraming salamat, Sakbayan. Last 30. Ayun po, tinitingnan din po ng Sakbayan na yung Magna Carta ng dormers ay isang band-aid solution lamang. Dahil mauugat natin ang problema ng dorms na from student service ay ginawa siya binigay siyang parang business orientation ay sa commercialization na naman ng education. Ito, pati pabahay, na dapat libre sana, pabahay sa mga estudyante ay pinagkakakitaan pa ng universidad. Maraming salamat kay Miss Fel Zacarias ng Move UP. Okay. Chairperson. Ano bang pangalan niya? Fel? Basta. Ayan, so pinapabalik po dito. Sige. Ganito, ako si Miguel mula sa Anak Bayan, isang pambansa demokratikong organisasyon na nagsusulong ng karapatan para sa trabaho, usugang konti para hindi ka nila mabulungan. Trabaho, lupa, edukasyon, karapatan at serbisyong panlipunan. Noong nakarang taon po, ang Anak Bayan at ang Akbayan ay nagkaroon ng clash dahil sa panawagan. Na-disqualify ang Akbayan dahil sa over-representation nito doon sa Malacanang. Alam ko po na ang Move UP ay isang proud member ng Student Council Alliance of the Philippines. Tama po ba? Tama po, no? Member sila ng SCAP. Nakakapagtaka lamang po na yung SCAP na hindi naman direktang tinitira ng Anak Bayan sa over-representation ng Akbayan doon sa Malacanang, ay naglabas ng statement tagging our organization, putting our members in danger, na kami daw ay mga terorista, kami daw ay part ng CPP, NPA, NDFP. Paano magkakaroon ng mga student leaders na kayang magpahamak ng kanyang kapwa estudyante? Ikaw, bilang Vice Chairperson, sa kang konti, huwag kayo magbulungan. Ikaw bilang Vice Chairperson ng Move UP, ano yung stand mo sa pagpapahamak ng Student Council Alliance of the Philippines sa lahat ng miyembro ng Anak Bayan? At tanong ko lang, kung may kakilala ka na ba na napatay, na nakulong dahil sila ay tinag ng mga terorista, pinatay ng Estado, kinulong ng Estado na wala at hindi na nakita pa. Maraming salamat po. Unang-una sa lahat, salamat sa inyong katanungan. And ang move up ay hindi kami sakay sa red tagging na tinatawag natin. Red tagging po, kasi po, nilalabag ito ang human rights at ang move up ay hindi sakayon dito. Withdraw your membership from the Student Council Alliance of the Philippines. Ayan po muna natin sumagot ang kandidato. Pasensya na po kayo. Pasensya na, gusto na talaga ako sa issue ko eh. Walang sagot. Tulungan nyo na! Ito po lang. Sinasabi po natin, opo, member po tayo. Tungkol po naman po sa red tagging, ayaw po natin ma-red tag ang ilang grupo dahil sa kanilang affiliations or mga ginagawa. Dahil unang-una kailangan natin ng mga ebidensya para masabi natin ganito. Kaya tayo tumututo sa mga nangyayaring pagre-red tag sa
Pilipinas. So, kung meron man sa UP, tinututulan natin ito. Yun naman po at maraming salamat. I just want to point out that Mr. Ernest Calayag from the Move UP is part of the group who draft the statement, who red tagged our organization, who put our members in danger. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat sa tanong. At ayan, hinay-hinay lang po tayo, no? Nag-iinit na naman tayo. So, yung susunod na magtatanong. Yan po, please refrain from yung mga personalan po natin ay huwag muna po natin Hindi po yung personal, kasi member sila. Ayaw lang po natin na mag-name drop. Kasi po, ito pong move up ay mayroon din naman pinapangalagaan silang mga personalidad nila. So, sila po kayo request na wag po tayo mag-personalan dito. Okay po. Sige, magtanong na po kayo. Magandang gabi po. Ako po si Patty ng Filipino Freethinkers UPLB. Ako ay sasaad para sa Move UP. Gusto ko lang po i-emphasize ang isa sa mga JPOA ng Move UP. Faith and Spirituality Series. The USC should recognize the importance of spirituality and faith in the lives of the students of the university. We will tie up with religious organizations to promote their advocacies and principles through seminars, leadership conferences, and concerts. Ito po ang tanong ko, given that UP is a secular university, don't you think that it's contradictory na i-promote nyo ang ganito? And if Mr. Dean Bolima claims that part of your representation is representing the marginalized, don't you think that you're excluding the people who are non-believers? Kasi, given na very Catholic ang Philippines, bakit may ganito kayo sa JPOA nyo? Go Cass! Go Cass! Go Cass! Pati nga po yan ang aming general program of action, no? Pero hindi naman po namin sinasabi na yung mga taong may relihiyon lang ang aming binibigyang respeto dito. Sa klaw po nito, lahat ng taong naniniwala, or dahil po kami sa MOVE UP ay nire-respeto yung bawat paniniwala ng bawat isa sa atin, nakalagay lamang po dyan ay faith and spirituality, no? Hindi naman po namin kayo na-exclude doon sa programa namin. Binibigyan din namin po kayo ng pagkakataong i-share yung inyong paniniwala. No? Yun po yung pinaka-nilalaman na aming general plan of action. Program of action. Yes po, pero hindi po namin kayo na-exclude doon. Binibigyan po namin ng chances lahat. I just really want to emphasize, ang nakasulat dito, will tie up with religious organizations to promote their advocacies and that is clearly against the UP Constitution about Awesome po, no? Lilinawin ko lang po, ang nasulat lang po dyan ay religious organizations. Hindi ko naman po sa binabastos yung mga taong o yung mga grupo na hindi naniniwala sa Diyos. Pero kasi hindi po namin alam kung ano yung tamang word na gamitin para i-represent Hindi naman po sa hindi natin alam yung tamang word. Unang-una po ay ginagalang natin yung mga religious organization dito. Tutulungan po natin sila. Pero hindi naman po sinasabi natin na papabayaan po natin ang mga katulad nyo po na Filipino Freethinkers, tama po ba? Ayun, kasi alam ko po na tama po ba na minsan na nakasama na po natin ang Filipino Freethinkers na sa particular na adhikain natin. At ayun po, isa po itong patunay na hindi natin sila ini-exclude. Ano lang po, pahabol. Wait lang, pasa na lang sa susunod kasi by the way, I'm Alan Velasquez from the incumbent CDC Student Council and running as your Sakbayan CDC Chairperson. So I want to ask someone from Buklod UPLB,
Maybe, what's your name, Miss? Your name, yeah. Miss Castlecraft. Please step forward and answer my question. Point of manifestation of a member of UPLB Babaylan and Pro-Gay Philippines Las Bañas chapter. One of your co-council member from the Buklod Cast Student Council, tinanong siya, nag-state yata siya ng issue regarding the LGBT. Layo ka sa kanila, baka rin mabulungan ka. Sabi niya, hindi nararanasan ng mga LGBT ang diskriminasyon dito sa UPLB. So bakit daw kailangan pa magtayo ng gender desk at gender grievance desk na kung saan yung mga LGBT ay pwede silang umiyak sa harapan ng mga councils para magsabi ng mga kanilang saloobin. Bilang isang party, dapat kayo nag-iisa lang yung stand nyo. Ikaw bilang USC, kaparte ng Buklod USC Slate, ano yung masasabi mo tungkol sa issue nito bilang ako mismo nakakaranas ng diskriminasyon dito sa UPLB? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Muli, ako po si Castlecraft, tumatakbo bilang USC Councilor. Sa akin pong palagay, ako po ay wala po sa lugar upang magsalita para po kay... Wait lang, I don't know his name. Okay, Ken Karagay. Okay po. Ayan, wala po ako sa lugar para po magsalita para po sa kanya. Hindi mo naman magsasalita for, in behalf niya Magsasalita ka as part of his party. So ano yung stand nyo tungkol dun sa mga LGBT na sinasabi nyo hindi na-discriminate dito sa UPLB? Well, in fact, ako mismo, yung mga brad at sisters ko sa UPLB, nadi-discriminate. UPLB Babaylan ay nadi-discriminate. Huwag niyo pong bulungan yung kaslit mo. Yan po, nakalagay naman po sa aming JIPOA na meron naman po kaming gagawin na mga proyekto para po sa mga LGBT. Kagaya po nung advocacy night wherein mag-invite po kami ng mga speakers at saka po ng mga banda wherein para po ma-inform din po kayo or para po ma-welcome po kayo sa society. Pasalitahan natin siya. Malay mo, iboto ko ito. Ayun lang po. Yun lang. So sinasabi mo dun sa statement mo, hindi discriminated ang LGBT. Kaya nga kayo gumagawa kasi dahil discriminated yung LGBT. Gumagawa ng project Gets mo? Para ma-lessen yung discrimination. Tama ba? I'm teaching you how to defend the LGBT community. I'm not against you as a person. Okay? Understand? Sige, kahit di mo nasagutin, baka makabawi ka pa sa akin. Yun lang po ang tanong ko. Maraming